Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3, Unang Markahan, ika-6 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, infrastruktura. Para sa ating layunin, sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph, o pagkikwento ayon sa infrastruktura. Bilang panimulang gawain, ano-ano ang nakikita niyong larawan? Tama, ang mga ito ay infrastruktura. Sa ating paglalahad ng aralin, tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, infrastruktura. Narito ang mga susing salita: pag-unlad, infrastruktura, at kapaligiran. Infrastruktura. Ito ay tumutukoy sa mga mahahalagang estruktura at sistema na nagbibigay daan sa maayos na paggalaw ng mga tao, produkto, impormasyon at serbisyo sa isang lipunan. Sa paglipas ng panahon, may mga pagbabagong nagaganap sa ating lugar. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kasaysayan. Mabuti man o hindi ang naging bunga ng pagbabagong ito, siguradong nag-iiwan ito ng mga alaala sa isipan ng bawat mamamayan. Narito ang ilan lamang sa mga pagbabagong naganap sa komunidad ayon sa infrastruktura. Una ay ang mga kabahayan. Noon, ang mga ito ay bahay kubo o yari lamang sa kahoy na ang bubong ay yari sa anahaw o kugon, at may bahay din na yari sa bato. Sa paglipas ng panahon, ang mga bahay ay naging moderno na at matibay na may iba't iba pang disenyo. Ang mga daan noon ay maputik, makitid at walang bangketa. Ito ay mabilis masira dahil hindi sementado. Ang mga tulay na nagdurugtong sa magkahiwalay na lugar ay yari sa kahoy, kaya hindi maaaring daanan ng mga sasakyan. Ito ay daan ng tao lamang. Sa panahon ngayon, ang mga kalsada ay pinalawak at ang mga tulay ay mas pinatibay na yari sa semento o bakal. Sa tulong ng mga ito, napapabilis na ang paglalakbay at paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang lugar. Noon, ang mga paaralan ay sa silong lang ng mga kahoy o barong-barong. Ngayon ay mas matibay at komportable na ang mga batang mag-aaral dahil may mas maayos ng pasilidad. Noon, ang mga pamilihan ay tila nasa bangketa lamang. Ngayon, may mga bangketa pa rin subalit may pasilidad o struktura na ang pamilihan o palengke. Umunlad na rin ang estruktura at pasilidad ng mga munisipyo, gayon din ang mga serbisyo. Ngayon, dumako na tayo sa paglalahad. Ating sagutin ang katanungan: bakit mahalaga ang pagbabagong naganap sa infrastruktura? Sa pagbabagong naganap sa infrastruktura, ito ay nagdulot ng pagbabago sa kalayaan, pagkakaroon ng mga linya, 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 pagkakaro
Mahusay. Mahalaga ang pagbabagong naganap sa infrastruktura dahil ito ay may direktang epekto sa kalidad ng pamumuhay, kaunlaran ng bayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Narito ang ilang mahahalagang dahilan. Nagkaroon ng mas maginhawang pamumuhay. Ang mas maayos na daan ay nagpapabilis ng biyahe at binabawasan ang aksidente. Ang makabagong bahay ay mas matibay, ligtas at akma sa pangangailangan ng pamilya. Naging mas maayos na rin ang edukasyon. Ang modernong paaralan ay nagbibigay ng mas magandang kapaligiran sa pagkatuto gamit ang teknolohiya, silid-aralan na may tamang bentilasyon at ligtas na estruktura. Umunlad din ang ating ekonomiya. Ang pamilihan na mas organisado at moderno ay nakatutulong sa mas mabilis na kalakalan, mas maraming produkto, at mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Mas mabisang serbisyo ng gobyerno. Ang makabago at malinis na munisipyo ay naging sentro ng maayos na serbisyo sa mga mamamayan, mula sa dokumento, tulong medikal, hanggang disaster response. Gayon din ang kaligtasan at kaayusan. Ang matibay na infrastruktura ay nakatutulong sa pag-iwas sa sakuna tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa o sunog. Ngayon, dumako na tayo sa pagtataya. Ating basahin ang panuto. Isulat ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang pangungusap, ang mga daan noon ay madalas maputik at mas makitid. Magaling. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang pangungusap, ang mga pamilihan ngayon ay mas bukas sa bentahan gamit ang teknolohiya. Magaling. Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa ikatlong pangungusap, walang paaralan sa mga komunidad noong unang panahon. Magaling. Ang tamang sagot ay mali, dahil may mga paaralan na rin noon, bagaman payak at kaunti lang ang gamit. Para naman sa ikaapat na pangungusap, mas ligtas ang mga modernong munisipyo dahil sa maayos na disenyo. Mahusay. Ang tamang sagot ay tama. Para sa panghuling pangungusap, ang mga bahay noon ay mayroon na ring modernong teknolohiya tulad ng elevator. Magaling. Ang tamang sagot ay mali, dahil ang mga bahay noon ay simpleng istruktura lamang at walang elevator. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin sa Makabansa 3, Unang Markahan, ika-6 na linggo ng revised K-12 curriculum na may paksang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, infrastruktura. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, comment at share na rin. Hanggang sa muli!